Sir, if you also notice, no, 'di ba ngayon, kahapon sumasagot si Rino Abadjan sa mga katanungan ng mga congressman, kung without this present turmoil in the Middle East, hindi ba ang ano diyan ang malabo yung binili mo sa presyo ngayon, tama, ang iyong stock pakatapos by next week, tataas ka kaagad in anticipation nga na tumaas na ho yung presyuhan. At may paliwanag dyan ang DOE, di ba? Marami silang mga sinasabi mechanism. Pero ang sinasabi din pong isa sa mga pwede solusyon dyan, yung unbundling nito pong presyuhan ng petrolyo. Nagkaroon na po dito dati ng order ang DOE para nga malaman yung detalye kung paano kayo nagpe-presyo per liter, pero na-TRO sila nitong mga oil companies na ito. Yung unbundling na yan, ito ho ba inyo na pag-usapan na isa sa mga pwede pong gawin kung kayo mag-aamyenda sa naturang batas para lang maging transparent? Sabi nga ng Secretary Garin kanina, sang-ayon ako dyan kasi para maging transparent, makita natin talaga kung ano ang mga ginagastos ninyo, magkano nyo binili, at ano ang ilang pang mga factors kung ba't kayo humantong sa ganyang kalaki na aumento. Tama po. So, yung unbundling talaga, yan ang pinagtataguan nila. Yan ang pugad ng pinagtataguan ng mga oil companies para magkaroon sila ng excuse para hindi maipaliwanag. Kasi simple lang naman po yung ating, di ba? Yung hindi naman itong commodity na ito po, hindi ito parang shampoo na pwedeng mabuhay ang tao na kontrolado ng ilan o binomonopolyo nila. O sige, kung ayaw nyo, hindi kami magbebenta, ikokontrol namin ito. Ang tao, kung ganyan, magsasabon na lang. May kapalit Pero ang gasolina, ang petrolyo, wala. At main ingredient. So, hindi po pwedeng nakakapagtago sila because it is a commodity that is so unique and it is ingrained in the fabric of society na kailangan pakialaman ng gobyerno. Hindi pwedeng naitatago po nila. Ang sasabihin po nila, ay proprietary yung aming means to compute kung paano. Kasi pag ni-reveal po namin yan, ano pong gamit namin? Negosyo kami. Diba? So hindi namin pwedeng sabihin kung paano namin kinocompute ang aming pricing. Malalaman ng kalaban. So sabi ko, hindi po pwedeng ganun. Kasi kailangan natin malaman because how do you justify? Nire-require po natin sila ng 15 araw, 30 araw na may naka-imbak sila. Makikita natin sa kailan yung nabili, kailan dumating. Forward orders yan. Dumating today, pero nabili yan 3 months ago. Ito ang presyo. Bakit mo itataas ang presyo na presyo today? Binili mo yan 3 months ago So hindi siya na-justify. Pero yun nga po, sabi ko is, kailangan baguhin ng batas para natin ma-unbundle at ma-reveal natin entirely kung ano yan. Kasi pwede naman po ang gobyerno itago yung impormasyon Ano po, kung ano man yung pamamaraan dyan. Ang huli ko na lang po dyan, Manong Ted, I think the biggest source of concern, which I think we need to be careful about itong pagtanggal ng excise tax is, ang expectation ng Pangulo is, kung ngayon po ay nasa 78 pesos ang unleaded, sinuspend ko, bukas dapat 68 pesos yan. Paano po pag kinabukasan, sabihin nung oil company na, ay hindi po, 5 pesos lang ibabawas namin. Bakit? Dapat 10 pesos alis na dyan. Ay kasi po, sa competition namin, nasa ganito, ito po. So in the end, we need to make sure that if government is going to suffer revenue loss, it must inure to the benefit of the public. Yan ngayon yung pag-uusapan namin na paano natin masisigurado na hindi tayo na ito gagamitin lang nila, sila pang makikinabang. That is a very, very important point, Congressman nga, kung sakali. So, hindi ba? Baka gamitin pa nila. Mag-windfall pa sila dyan. Nakikita-kita ko po at 78 pesos, o sabihin natin at 90 pesos, may bumibili pa rin. Nakikita nila yung demand, nagtutuloy. So, kaya pa. Kaya naman pala di ba? So, ipakin na natin dito yan. Huwag natin bawasan ng 10 piso. Of course, hindi ko po sinasabing masasama silang tao. Pero ibig ko sabihin, if government is going to take a 14 billion monthly hit, it better be worth it. Oo, kasi nga naman, bakit kung sakali po na 70 pesos, assuming lang ang gasolina, tapos babawasan mo ng excise tax na 10 pesos,
Paano kung hindi naman yun maipatupad at 'di ba tumaas pa rin sila? So asan na yung 10 pesos na discount ko? Ayun. Oo. Correct. Lalo sa diesel, 6 na piso po 'yon na may babawas. Malaking bagay po 'yon. So yan tingin ko ang isang source of concern na kailangan po natin mas malaman na ano yung mekanismo para masigurado na yan po ang mangyari. Kaya ako po, Manong Ted, in reality, really the best way talaga to address yung ganitong klaseng crisis ay yung direct talaga na subsidy sa mga tao. Ibig sabihin yung very targeted. So, halimbawa, may pera na po ang DOT, 2.5 billion ng 2025. Hindi nila nagamit. Yan po ay para sa mga namamasada. Jeep, new Jeep, yung sa TODA po, sa DILG. Yan po pinakamaganda. Ang problema lang po natin is wala pong mekanismo para po doon. Meron lang po para sa poorest of the poor at saka transport. Wala po para doon sa lowest middle class. Yung lowest middle class, Ted, ito po, kumbaga may 10 deciles ang ating economic population. First po yung pinakamayaman, 10 po yung pinakamahirap. Ito pong nasa 7th and 8th, ito po yung almost poor. Ito po yung unang tamaan sa crisis na ito. Ibig sabihin, papasok sila lahat sa poverty line. Ang problema po natin, wala tayong mekanismo, wala tayong sana maganda yung national ID, ma-identify kung sino itong ganito lang ang kita at mabigyan sila kaagad ng ayuda. Pero since wala tayong ganyan, kailangan natin ng parang chemotherapy, which is excise tax, na makikinabang din ang mga mayayamang may-ari ng malalaking sasakyan, eroplano. Pero kasama ho yun, we will take yung tapon as long as mas maraming makikinabang. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.